Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 Unit 8 ng workbook pa rin tayo. So, continuation lang siya. We are now on the application part. Marhagi, speaking. So, we have instruction number 1. 다음 대화를 듣고 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. So, we have to listen to the conversation, pakinggan yung usapan, and then we have to write the correct answer. 알맞은 말을 쓰세요. Isulat ang tamang sagot saan? Sa blank, 빈칸에. Okay, so number 1, papakinggan muna natin and then sasagutan natin. So sabi dito, no, gurigu marheboseyo. So to practice yung speaking, after mong sagutan, after you write the answers, you can read again para ma-practice yung pagsasalita or speaking mo. 말하기 1. 다음 대화를 듣고 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. 그리고 말해보세요. 1. 어서 오세요. 무엇을 드릴까요? 커피 한 잔하고 케이크 한 조각 주세요. 2. 이 컴퓨터는 얼마예요? 57만 8천 원입니다. 3. 이 수박은 맛있습니까? 네, 맛있습니다. 4. 교실에 학생이 몇 명 있습니까? 학생이 15명 있습니다. Okay, so let's complete lang yung mga natira. Okay, so copy 한 잔 for number 1, the answer, sabi niya, 커피 한 잔 하고 케이크 한 조각. That's what I remember. 한 조각, 1 slice. Okay, tapos dito, 57만 8천 원 입니다. That's what the girl said. Sabi ng babae, 57만 8천 원입니다. And then dito, 네, 맛있습니다. Number 4, 15명 있습니다. Okay, so let's try to read again. Number 1, 어서 오세요. 무엇을 드릴까요? So, welcome or tawag dito, yun yung mga sinasabi pagpapasok yung customer sa isang store or sa isang shop. Okay, so usually, di ba sa English, yung welcome or 무엇을 드릴까요? What can I do for you? Yan. Tapos, sa Tagalog naman, pasok po kayo, ano pong kailangan nila, yan yung ating mga sinasabi. So, yung sagot nung kausap niya, coffee 한 잔, 1 cup of coffee, and 1 slice of cake. Can you give me a cup of coffee and a slice of cake? Yun yung sabi niya. Number 2, 이 컴퓨터는 얼마예요? How much is this computer? Yan. Then, yung sagot niya, 57만 8천 원입니다. So, yung sabi ng girl, imnida. Pero if we're going to follow yung format ng question, which is yeyo, so, naka-ayo, oyo, eyo, then we can also use iyeyo. Yan. So, pwede natin gamitin din si iyeyo. So, 57만 8천 원 iyeyo. Pwede din yon. That's also correct. Or if gusto natin gawing figure, yung dito, yung words dito, so, 57만 8천 won. Okay, so you can also write in this form or in this way, but you have to know how to read it. So, kaya ginagawa natin, sinusulat natin into words. So, number 3, 이 수박은 맛있습니까? Is this watermelon delicious? Yan, or tasty, yummy? Sabi niya, 네, 맛있습니다. Opo, masarap po. Number 4, 교실에 학생이 몇 명 있습니까? How many students are there in the classroom? Sagot niya, 학생이 15명 있습니다. So, dito, 습니까, that's why it is proper na yung answer natin will end with 습니다. Okay? So, 15명 있습니다. Or you can also write in this way, 15명 있습니다. But you have to remember, if you will write this, if you're going to answer in this form,
dapat alam mo yung pagbasa. Okay? You know how to read. So, 열 다섯 명입니다. Again, for counters, pag gagamit tayo ng counters, ang kailangan, ang number na gagamitin natin is native Korean. So, 열 다섯. Okay? Hindi yung Sino. So, pag sabi mong 15명, that's wrong. Okay? So, native Korean numbers dapat, which is 열 다섯. Yan. So, punta naman tayo sa ating listening. So, for listening, sabi sa instruction natin, 다음을 듣고 물음에 답하세요. Listen and answer the question. So, 물음 is question yan. Questions. Okay? So, number 1, let's read yung mga questions ahead. Angela 씨는 무엇을 사요? Ano daw yung bibilhin ni Angela? Okay? And then, number 2, 들은 내용과 같으면 동그라미, 다르면 X 하세요. So, true or false siya. So, tingnan natin. Number 1, 이 가게에는 빵이 없어요. So, we have to listen if there's a bread, no? If may pang ba or wala. And then, number 2, 모두 9,700원이에요. So, how much daw? 모두 means total. So, in total, yan. Or, sorry. In total, how much? Yung pinaka, dyan, thought niya. So, 9,700원. 9,700원. Yan. So, let's listen how much yung sasabihin nung cashier. And then, number 3, Angela 씨는 케이크를 사고 싶어요. So, wants to buy cake. So, gusto bang bumili ni Angela ng cake? So, let's try to listen. 듣기 2. 다음을 듣고 물음에 답하세요. 어서 오세요. 무엇을 드릴까요? 커피 한 잔하고 케이크 2조각 주세요. 죄송합니다. 케이크가 지금 없습니다. 그러면 빵 1개 주세요. 얼마예요? 모두 9,700원입니다. 여기 있습니다. Okay, so ito yung mga na-note ko, no? So, nung una nag-order siya, sabi niya, coffee 한 잔 하고 cake 2조각 주세요, 사bi ni Angela. Pero, nag-sorry yung yung kausap niya, yung nagtitake ng order, sabi niya, 죄송합니다. 케이크가 없습니다, 사bi niya. Wala na daw cake. Kaya pinalitan ni Angela yung order niya. Ano na yung order niya? Pang na lang daw. Okay? Pang 1개. So, tapos yung huli, sabi nung nagtitake ng order or ng cashier, modu 9,700원 daw. So, dito, ang sagot natin, 무엇을 사요? So, ano yung mga nabili niya? Coffee at saka pang. Kasi nga, walang cake. Okay? So, yung sagot dito is, coffee 한 잔 hago. So, we have to apply yung mga natutunan natin na grammar. So, again, Unit 8 ng Level 1, natutunan natin yung mga counters. So, ayan yung counters natin. Yung jan, 조각, jan, 조각, ge. Ayan. Tapos, grammar. So, yung hago. And then, ano pa yung binili niya? Pang. Ayan. Pagawin natin. Pang, ilang piraso daw? 1개. Ay, dapat pala naka-word, sorry. 1개. 를 사요. Ayan, okay. So, ito dapat yung sentence natin. Kasi 무엇을 사요. So, nag-end tayo sa 을 or 를 사요. 커피 한 잔하고 빵 1개를 사요. Okay, tapos number 2, dito, 이 가게는, excuse me, 이 가게는 빵이 없어요. So, this is correct. Walang pang, kaya nga, X. I was confused. So, 빵이 없어요, X. Yun nga yung in-order niya eh. That's what Angela ordered, no pang. Ang wala is cake. Cake가 없어요. So, X siya dito. Number 2, 모두 9,700원 이에요. So, this one is correct.
Ayan, based din sa aking note. 9,700원. Number 3, Angela 씨는 케이크를 사고 싶어요. So, gusto bang bumili ni Angela ng cake? Yes, yun nga yung kanyang first order. Pero since walang cake, then pinalitan niya nung bread or nung pang. Yan, so that's for listening. Now for 읽기, reading. 다음 글을 읽고 물음에 답하세요. Read the article and answer the question. So basahin ko muna. 회사 앞에 마트가 있습니다. 이 마트는 물건이 많습니다. 그리고 삽니다. 저는 마트에서 과일하고 라면을 자주 삽니다. 사과 한 개에 1,000원입니다. 라면은 한 개에 500원입니다. 라면 5개는 2,000원입니다. 저는 이 마트가 좋습니다. Okay, so ano yung sabi niya? 회사 앞에. So in front of their office or company ay may mart. Okay? Tapos 이 마트는 물건이 많습니다. So in this mart, 물건, things, so yung mga binibenta. So those things that they sell, 많습니다, many. Okay, marami daw na binibenta na kung ano-ano dito sa mart. 그리고 삽니다, and also or and then 삽니다 from the word 사요 or 사다, which means cheap. Okay. 저는 마트에서 과일하고 라면을 자주 삽니다. So dito daw sa mart na yon, 과일, so fruits, and ramen. So yung ating mga ramen or ramen, 자주, often. Okay, madalas. 삽니다. So, 삽니다 is buy. Okay, so wag tayo malito, no? We have yung spelling kasi. So, sada, and then we have yung sangshiyot na sada. So, si sada is yung verb na to buy. And then, itong sada na with double shiyot or sangshiyot, adjective, which means cheap. Ayan. So, sabi niya dito, 자주 삽니다. I often buy fruits and vegetables, fruits and ramen. Okay, at this mart. So, madalas akong bumili ng prutas at saka ng ramen dito sa mart na to. Next one, sagwa 한 개. So, 한 개, one piece. So, isang piraso ng, so yung e niya dito is parang yun yung, ang gamit niya dyan ay nang. Okay, ang isang piraso ng mansanas, so a piece of apple, a piece of an apple is 1,000원, 1,000 won. Okay? And then, ramen 한 개, so yung ramen naman daw, isang piraso ay 500 won. Okay? One piece of ramen, 500 won. Ramen 5개는, so 5 pieces of ramen is 2,000 won. 저는 이 마트가 좋습니다. So, sabi niya, this mart, tapos 좋습니다 from the word 좋다, which means like. So, gusto niya daw yung mart na yon. So, ibig sabihin, madami kasing, yun nga, madami nabibili, mura, tapos malapit pa sa bahay, di ba? Ay, sa bahay, sa office. So, kahit ako, magugustuhan ko yon. Number 1, question. 이 사람은 마트에서 무엇을 자주 사요? So, ano daw yung madalas bilhin doon sa mart? So, asan yung 자주 삽니다? So, ito siya, no? 자주 삽니다. So, ito yung pinakasagot natin dyan. So, pwede natin isagot na 이 사람은 마트에서, we will start with this one. Or kahit wala na to, okay lang din. Pero kung gusto mong mahaba yung sagot mo, you can start with this. Tapos, 과일 하고 라면을 자주 사요. Yan. So, ang question is, 무엇을 자주 사요? Kaya, nag-end tayo sa 을 or 를, tapos yung 자주 사요. Okay? Number 2. So, true or false? 윗글의 내용과 같으면 동그라미, 다르면 X 하세요. Number 1. 사과는 한 개에 1,000원이에요. So, 사과 한 개 1,000원. tingnan natin. 사과 한 개 1,000원. So, circle. Number 2.
라면은 5개 2,500원이에요. 라면 5개 2,500원. So, ito. 라면 5개 2,000원입니다. So, this is wrong. Kasi hindi siya 2,500원. So, ito ay 2,500. Okay? So, mali. 2,000원 lang. Number 3. 마트는 학교 앞에 있어요. So, yung mart daw ba ay nasa tapat ng school? 학교 앞에 있어요. So, nasaan? 회사 앞에. Okay? So, this is also wrong. Yan. So, dapat ito ay 회사. So, that's for reading. Punta tayo sa writing. For writing, instruction, 다음은 shopping에 대한 글이에요. So, yung article daw natin dito is about shopping. So, shopping에 대한, about shopping. Yung 대한 dito, about. Then, 글 is yung article. 글을 완성하세요. So, i-complete daw natin yung article dito. So, 집 앞에 편의점이 있습니다. So, sa tapat daw ng bahay, in front of the house, 편의점이 있습니다. May convenience store. Okay, there's a convenience store. 저는 편의점에 자주, so siya daw ay the 편의점, in the convenience store, 자주, often, gada. So, gada, this time, i-apply natin si 씁니다 or 비읍니다 na grammar. So, ito yung natutunan natin sa Unit 8. Tapos, pagpatanong, if it's question, 씁니까, 비읍니까. Yan. So, apply natin yan. So, dito, gada, magiging 갑니다. Okay, again, pag may 받침, 씁니다. Pag walang 받침, 비읍니까. Okay? So, 저는, so sabi niya, no, 저는 편의점에 자주 갑니다. I often go to the convenience store. Madalas akong magpunta sa convenience store. 저는 빵을 좋아하다. So, magiging 좋아하, walang 받침, kaya 비읍니다. 좋아합니다. Yan, sabi niya, 저는 빵을 좋아합니다. I like bread. Mahilig ako sa tinapay. 그래서 편의점에서 빵하고 주스를 사다. So, magiging sa, again, walang 받침, magiging 삽니다. So, sabi niya, that's why at the convenience store, I buy bread and juice. So, bumibili ako sa convenience store ng tinapay at juice. 빵은 한 개에. So, sinasabi niya na yung mga price. So, a piece of bread. Yan, a piece or isang piraso. 빵은 한 개에 1,000원. So, 1,000원. Sulat natin into words. 1,000 won. Tapos, kailangan meron tayong ending. So, si iyeyo, yeyo, magiging imnida. Okay? So, kapag noun yung dudugtungan mo, imnida. Or imnika, pagpatanong. Yan. So, itong mga to, dinudugtong mo siya sa verb or adjective. Okay? So, sa dongsa or sa yongyongsa. Pero si imnida, imnika is sa myongsa. Yan. Noun siya dinidikit. So, dito, 1,000won. So, pangalan ng value ng pera. Kaya dapat dito, imnida yung idudugtong natin. 1,000won, imnida. Tapos, jusu는 2병에 3,000won. So, 3,000won. And again, imnida. Imnida. Okay. So, 2 bottles of juice is 3,000 won. Ang dalawang bote ng juice ay 3,000 won. 3,000원입니다. Next. 오후에 빵을 먹다. 먹다, to eat. So, magiging 먹습니다. Okay. So, this is verb and wala siyang, may 받침 siya, kaya 습니다. Sabi niya, in the afternoon, I eat
bread 빵을 먹습니다. kumakain ako ng tinapay sa hapon. 그리고 주스를 마시다. So 마시다 to drink magiging 마심니다. Okay? Since walang 받침 yung 마시다. Yan. So 마십니다. And 그리고 주스를 마십니다. I drink juice. May inom din ako ng juice. Tapos yung huli, 빵하고 주스는 맛있다. So we have yung adjective dito. So magiging 맛이 may 받침 습니다. Yan. So yung bread daw and juice ay masarap. Okay? So that's for writing. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.